Good day sa inyo, netizens. Si Adriano nga pala ito. At panibagong taon na naman, pero may isang motorsiklo na para bang di nalalaos. Palagay ko, hindi na to malalaos. Pumapasok sa isip ko at naalala ko yung sa mga kotse, sa mga enthusiast, para siyang Honda Civic pagdating sa mga motorsiklo. Yan na nga ang Raider 150. Meron tayong carb at meron tayong FI. Nabansagan nga ito ng mga users na King of the Underbones. Pero ang tanong, sa taong ito, ano nga ba talaga ang wise choice na bilhin? Yung FI or fuel injected o yung carb type? Sagutin natin yan sa araw na to. Bago tayo magsimula, huwag nyo kalimutang mag-subscribe and also hit that notification bell para lagi kayo updated sa ating mga bagong uploads. Mag-umpisa tayo sa looks or sa aesthetic ng dalawang motor na to. Kapag nakikita ko yung mga headlight nila, netizens, parang nire-remind sa akin to nung favorite ko na palabas nung bata pa ako, yung Power Rangers. Para silang different generation ng Power Rangers. Yung kasing sa carb type, parang siyang baliktad na triangle yung shape ng kanyang headlight. Habang doon naman sa FI, medyo rounded na ng konti compared doon sa dati. And siguro magdedepende na lang nga ito sa taste ninyo as a consumer kung alin sa dalawa yung mas matimbang sa inyo. Pero parehas sila ay may hatid na kanya-kanyang flavor at may character din kumbaga. On the design wise naman, ganun din, mas sharp at parang mas makipot itong si Raider Carb Type compared dito kay Raider FI. So pagdating sa aesthetics, parehas din naman silang puno ng mga decals that is well designed and talagang pinag-isipan. Ito yung mga klase ng motorsiklo na kahit punong-puno ng decals, it doesn't look cheap to me. It still look appealing. And yung iba siguro pinapa-repaint pa to, pinapatanggal yung mga decals. And napakasarap pormahan. So based on aesthetics, I think may kanya-kanyang hatid ang bawat motorsiklo na ito. Sa taillight naman, netizens, may pagkamakipot din itong si Carb Type. Tapos ganun nga, medyo bilugan na itong si Raider FI. For the visibility naman, I think mas visible lang, konti lang naman yung mga headlight and taillight nito ni FI. On the other side, halogen type pa yung headlight nito ni Raider Carb. So pagdating sa madidilim na lugar, sigurado, mas magugustuhan nyo of course yung FI kasi napaka-importante yung LED. Mas maliwanag po yan sa gabi. Based naman sa handling, netizens, halos di naman nagkakalayo ang dalawang ito. Based on my personal experience sa dalawang motor na ito, ito yung Raider kasi ay isa sa mga motor na medyo na-underestimate ko na akala ko dati is overhype lang until pinadalan tayo ni Suzuki ng dalawa, which is yung Carb and yung FI. At napatunayan ko na sobrang fun talaga i-drive ng Raider. Sobrang easy lang niyan dalhin, napakagaan. And despite na medyo nakayuko ka, yun pa yung nagpasaya at nagpaganda ng handling and positioning natin sa motorsiklo. So design-wise, ano masasabi niyo? Type nyo ba yung Carb Type o type nyo ba yung FI? Comment nyo naman sa ibaba. Pagdating naman sa tambucho, netizens, halos parehas lang din naman yung design nila pero mas, I think, appealing sa akin yung design ng stock na tambucho neto ni Carb Type and mas gusto ko din yung tunog ng Carb Type. Iba yung parang hinahatid niya na classic na tunog talaga. Ganda ng tunog. Hinahanap-hanap natin yung eargasm pagdating sa motorsiklo. On the other hand, si FI kasi is medyo tahimik na. Ang ganda tumunog ng carb, the FI is tahimik lang. So, yung iba pinapalitan pa rin ito ng mga aftermarket exhaust and pipes. Pero for me, sa stock-to-stock na usapan, yung FI is okay na okay na. Ngayon, syempre, pag-usapan naman natin ang power output dahil yan talaga yung isa sa mga hinahanap ng mga nagre-raider. Syempre, kilala ito sa pagiging mabilis na motorsiklo. Kaya, pagdating sa power output, if we compare the two motorcycles, si Carb Type ay merong maximum power na 11.5 kilowatts at 9,500 RPM. Habang si FI naman ay 13.6 kilowatts at 10,000 RPM. Sa maximum torque naman, si Carb Type ay merong 12.4 Newton meter at 8,500 RPM. Habang si FI naman ay 13.8 Newton meter at 8,500 RPM. So pagdating sa power and torque output, kitang-kita naman na mas lumamang na at upgraded na, of course, itong si FI version. Sa makina naman, meron tayong pareha sa 4-stroke, dual overhead cam. Yan yung pinagmamalaki ng Raider. Kasi yung mga competitors niya, usually single overhead cam pa lang. Pero yung hatid naman ni Raider sa atin is dual overhead cam. But still, debatable pa rin ito kasi iba talaga prefer yung single overhead cam compared sa dual overhead cam. Kayo, netizens, ano bang mas prefer nyo sa dalawa? Comment nyo nga sa ibaba. Parehas din silang merong single cylinder. Si Carb Type ay merong oil-cooled habang liquid-cooled naman na itong si FI version. So pagdating sa long rides, I don't think magkakaroon ng problema itong si Carb
carb type. Pero syempre, kung gusto mo ng future-proof na sumasabay na sa modernisasyon ng cooling system ngayon, liquid cool will still be the best cooling system. Basta alalahanin lang na dapat laging tama ang ating coolant level. Ang bore and stroke naman ng motorsiklo na ito ay parehas lang. Carb type man yan or FI. Meron tayo ditong 62 by 48.8. Sa transmission naman, isa ang Raider sa nagpauso ng 6-speed manual transmission. So, usually kasi sa mga motorsiklo, 4-speed, 5-speed lang, pinakamalakas na nila yon. Pero ang Raider, kahit yung carb type pa noon na unang lumabas, is already 6-speed na. Pati yung FI ngayon is still 6-speed. So, that's a good point for the Raider kasi nag-set siya ng standard pagdating sa merkado ng mga manual transmission na motor. Sa braking system naman, netizens, parehas din sila. Naka-disc brake yung unahan at naka-disc brake yung likod. If I were to wish something for this motorcycles, lalo na sa hatid niya na bilis, sana meron na tayong ABS version in the future. But unfortunately, wala. So pagdating sa braking system, patas lang naman sila kasi parehas silang naka-disc brake front and rear. Ganon din naman sa suspension, parehas din sila naka-telescopic sa unahan at naka-swing arm naman sa likuran. Based sa aking experience, napaka-comfortable ng dalawang motorsiklo na ito. It's really hard na pagkumparahin yung kanilang feedback pagdating sa mga bumpy roads kasi parehas ako na komportable yan sa kanila. And yun yung something na hindi ko in-expect dito sa Raider. Na kung titignan mo siya, parang stiff yung suspension niya kasi gusto niya lagi magmabilis. Pero surprisingly, pagdating sa mga lubak-lubak dito na kalsada na mga ginagawa or yung mga bato-bato, nakakasabay at ang sarap pa rin sakyan ng Raider. Hindi siya masakit sa lower back. At the same time, hindi mo masyado ramdam yung lubak ng kalsada. Sa mga gulong naman, netizens, parehas din po sila na gulong. Ito nakakatuwa kasi kahit yung carb type before is tubeless na. Alam naman natin na meron pa mga motor nowadays na still nire-release nila is tube type pa. Syempre, mas maganda kung tubeless na yung tires mo. Just in case lang mapaho ka, maiwan pa doon, hindi ka basta-basta mafa-flat. And of course, mas matibay yung longevity nito. 70 by 90 by 17 yung unahan at 80 by 90 by 17 naman yung likuran. Parehas sila ng sizes ng mags at ng tires. So we can expect na halos parehas lang talaga yung handling nila. Lapit na lapit lang talaga pagdating sa driving experience. Sa fuel tank capacity naman, netizens, meron tayong 4.2 liters para sa carb type habang 4 liters naman para dun sa FI version. Kung isipin nyo, mas malaki pa yung sa carb type. Dapat mas pinalaki pa nila nung nagkaroon na upgraded version na FI, di ba? Pero nagkakatalo pa rin ito sa fuel consumption. Dahil nga carb type pa yung isa, expect na naglalaro ito sa around 45 kilometers per liter. Still may vary, depende sa inyong throttle habit, bigat ng rider, road condition, etc. etc. Habang nasa 50 kilometers per liter naman ang average fuel consumption neto ni FI version. So we can expect na mas matipid talaga tong si FI. Kaya nga tayo nagkaroon ng FI, di ba? Or fuel injected version. It can give you more fuel efficiency at siguradong mas practical pagdating sa gas consumption. Pero kung isipin mo mabuti, hindi naman sobrang laki ng gap nila. So I think sa iba, kung medyo frugal tayo or conscious tayo sa gasto sa gasolina, mapapansin natin yan. But if you are something that you want to ride the Raider for fun, for everyday use, at talagang passion mo at talagang bahal mo yung motor mo, hindi na rin siya gaano kapansin. Pero yun nga, FI na talaga yung mga bago lumalabas ngayon na masasabi nating fuel efficient. Sa seat height naman, 764 si carb type at 765 naman si FI. So, konting-konti lang, 1 mm difference lang. And ang maganda dyan, kaya siguro patok to sa mga Pinoy kasi kahit mga shorter riders ay no problem i-drive ang Raider 150 dahil sa mababa niyang seat height. Pero, ang maganda sa kanya, kahit yung mga tall riders ay hindi naman nagmumukhang malaking bulas sa motor. At kahit nga yung medyo plus size pa ng mga riders, pasok na pasok sa Raider. Kaya, yun yung nakakatuwa sa kanya. Hindi ka mai-intimidate na maliit yung motor at di ka kakayanin. Sa weight naman, meron tayong 107 kilograms para sa carb type at meron naman tayong 109 kilograms para sa FI. So, may 2 kilograms na mas mabigat itong si FI compared kay carb type. So, I think makaka-apekto ito ng konti sa power to weight ratio dahil kahit na mas malakas ng konti sa power output and torque output si FI, mas mabigat naman ito ng 2 kilos. Habang kahit mas mababa ng konti si carb type, mas magaan naman ito. So, pagdating talaga sa real life na pagsasabayin mo sila sa karera, hindi ganun nagkakalayo pa rin yung kanilang ibibigay sa inyo na performance. Kayo, netizens, alin sa palagay niyo mananalo sa dalawa pagdating sa karera? I'm sure may mga videos dyan na makikita ninyo kung alin sa dalawa yung mananalo. But for me, since hindi ko pa siya na-try ipang karera at pagtambalin in person, gusto kong malaman para doon sa mga enthusiast talaga kung alin sa dalawa yung nakita ninyong mas mabilis. I'm just curious to know. Comment nyo nga sa ibaba. Doon naman tayo sa mga special features ng mga ito. Pag tinignan nyo kasi yung carb type, meron siyang blue lens effect na parang kulay blue yung kanyang salabin. And for me, nakakapag-add yun ng character sa motorsiklo. On the other hand, clear lang yung sa FI pero yun nga, LED na siya kaya mas maliwanag naman yun sa gabi. I-plus point po pa na meron na ding storage ngayon yung FI version. Hindi siya yung pinakamalaking storage
siya makikita natin lalo na sa category ng mga motorsiklo, especially sa scooters kasi yan yung may mga pinakamalalaking storage kaya mabenta rin pang araw-araw. Ngayon sa carb type, siguro sapat na doon yung ating mga basic needs like yung mga basic tools o kaya naman yung papeles ng motor. Hindi siya ganun kalaki pero still storage pa rin yun. So plus points pa rin and nakakadagdag sa convenience para sa FI version. Sa meter panel naman netizens, maganda at classic looking na yun sa carb type dahil semi-digital siya. Yung kalahati digital, yung kalahati analog. On the other hand, if you want something na talagang futuristic looking motorcycle na, yung FI yung makakapagbigay sa atin yung looks na yan. Kasi fully digital na yung kanyang meter panel and may ilaw pa na backlight na kulay red. So, ganun din naman sa carb type but yun nga, kagaya ng sinabi ko, kalahati lang yung digital meter panel. So, I will go for the FI for this one kasi mas type ko talaga yung fully digital na meter panel. Pero if you want something na classic, pwede rin kayo dun sa carb type kasi nga analog pa yung kalahati nung kanyang meter panel. Sa color variants naman netizens, ang carb type ay merong mga kulay na candy, jackal green, celebration red, titan black, at saka metallic triton blue. Habang sa FI naman, ang mga available colors ay metallic triton blue, metallic matte stellar blue, candy bordeaux red, titan black, at saka pearl white ivory. Alin sa mga kulay na to ang pinaka-type nyo netizens? So, ayun na nga yung mga specs and features niya netizens na pwede nating i-consider kapag mamimili tayo sa dalawang motor na to. Kasi nga, makikita natin continuous pa rin yung production niya. Kapag punta ka sa mga kasa, meron pa rin carb type at meron pa rin FI. For me, siguro sa mga mahilig magkalikalikot ng makina, yung carb type yung namamayagpag dahil sobrang daming mekaniko at mga kahit hindi mekaniko, yung mga enthusiast lang, yung kayang-kayang kalikutin ito. Sobrang dali nilang i-modify, yung iba nagbibuild pa ng mga racing na concept, mga Thai concept, at kung ano-ano pang mga modification na nakasanayan na natin since nauna nga lumabas itong si carb type before. Pero hindi naman papahuli si FI. Do siguro minimal na lang yung changes na pwede nating baguhin pagdating sa kanyang makina dahil nga nasa FI generation na siya, nagagawan pa rin naman ang paraan ng mga enthusiast. At pagdating naman sa pagpoporma, napakadami na ring parts and accessories na available para sa FI. So magkakatalo na lang talaga kung alin sa dalawa yung nasa culture and community ninyo. Kasi meron talagang community yung mga naka-carb type na kahit ngayon ka palang maglalabas ng motor, impluwensyahan ka ng mga kasama mo na mag-carb type pa rin dahil ito yung may re-recommend nila. Habang doon naman sa mga baguhan, syempre, ang unang iisipin nila, doon na sila sa latest model which is yung FI. Matipid na to sa gasolina and syempre gusto mo yung pinaka-latest or yung pinaka-in na Raider yung gagamitin mo, di ba? Kung bibili ka pa lang. Kaya nakakatuwa kasi up till now, nag-uunahan pa rin at nagko-compete itong dalawang klase ng Raider na to. But at the end of the day, it's still a Raider. It's a sure buy. Kung alin man sa dalawang mapili ninyo, sigurado sure na win-win situation ka na. But if I were to choose between sa dalawang ito, I will choose the FI version. Kasi nga, mas frugal ako pagdating sa gas consumption. But based on my personal opinion, also, kahit na mas mahal itong si FI, I think win-win ka pa rin dito in the long run pagdating naman sa fuel consumption or sa dami ng matitipid mong gasolina. Lalong-lalo na kung gagamitin mo ito for a long period of time dahil kilala ang Raider na talagang durable at tatagal. Depende of course sa inyong pag-aalaga. And of course, also, I want the best and the latest Raider na inilabas ngayon. It doesn't mean na hindi okay yung carb type dahil napakalaki pa rin ang community niyan. So, it's still up to you. Nagbigay lang ako ng opinion ko para may konting kabig at hindi tayo play safe. Kahit papano, nakakuha kayo ng sagot mula sa akin bilang inyong host sa comparo video na ito. Syempre, i-consider din natin yung presyo. Yung carb type ay merong presyong 103,900 pesos para sa kanyang SRP. Habang yung FI naman is 116,400 pesos. So, syempre, nakadepende pa rin kung magkano yung budget at alin yung saswak para sa pinag-ipunang pera mo. Diba? Kung ikaw tatanungin, netizens, kung may Raider ka na, alin sa dalawa yung palagay mo mas maire-recommend mo sa mga bibili pa lang? Is it the carb type or is it the FI? Comment nyo naman sa ibaba. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pa yung mga ibang motorsiklo ang gusto nyong ipag-compare natin next vlog? Comment nyo naman sa ibaba. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye na.